Live sa BB Center, Bantay Balita. Ito ang nag-iisang boses ng Pilipino. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami ang inyong tagapagod. Ako si Maxine De Leon at ako naman si Lorena Santos. At narito na ang mga napapanahong isyong binabantayan at tinututukan. Estasyong Pilipinas, lahat ay lalakad. Mga balitang harap ilalang tapat. Matatag, matapang at higit sa lahat ako at karapat-dapat. Dahil itong numero unong balita may katotohanan. Ito ang Bantay Balita, kaligan mo sa balitaan. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Ilang mag-aaral sa pagkatasan ng Valenzuela, nagkaroon ng seminar. Pagsabot ng kaalaman, nagsagawa ng pag-aaral ang pilimang mag-aaral sa pangkanilang pag-aaralan ang ukol sa fiscal and monetary. At Shashigur's Balita, Shashigur, nagbahagi ng kanyang kalaman tungkol sa design ng development. Sa ulat ni Mang Mosh, ilang kababayang Pilipino na ismalaman ang ating kaalaman tungkol sa factors na maaaring makaapekto sa biological and physical development. Mag-aral sa pamantasan ng Valenzuela, nagsagawa ng seminar. Para sa karagdagang detalye, narito si Joy Ginugin. Joy? Yes nga, Maxine, no? Nagsagawa ang pamantasan ng lungsod ng Valenzuela ng isang seminar na ang temang Knowing Biological Beginnings na pinangungunahan ng isang ekspertong si Hepapi. At nito, ang biological beginnings ay ang pagbuo ng isang buhay ng tao. Ang bawat bata ay ipinanganak na may tanging profile ng pagmamana na sumusuporta sa kanyang buhay. Paglaki, mga katangian ng tao at individual. Sa loob ng pamantasan na marami silang natutunan at nakuhang ideya sa pag-aaral ng seminar na ito. Ito ay nagbuka sa kanila ng kalinawan sa kanilang kaisipan about sa seminar na kanilang pinag-usapan. Ako, si Joy Ginugin, nag-uulat sa balita. Sa balitang kaalaman, nagsagawa ng pag-aaral ang piling mga mag-aaral upang kanilang pag-aralan ang ukol sa physical and motor development. Para sa karagdagang detalye, narito si Mark Angelo Bascon. Mark? Lorraine, marami nga sa mag-aaral ng Valenzuela ay nagsasagawa ng pag-aaral ukol sa physical and motor development. Ito sa Valenzuela ay ay marami mga sa sinuan aral ukol sa isyong ito. Kaya naman, may mga kapatid. Ganun pala No, Paulus ka? Ano ang pangalan mo? Ako po si Pokwa. Panaman ko si Tony Oliver. Pwede ko po ba kayong matanong tungkol sa mga isyong napapanahon? Base po sa seminar kanina na mas lumalaki daw po at umuunlad ang mga bata sa unang 5 taon sa bahagi ng pag-unlad. At ang mga lugar daw po na ito ay motor o physical at maaari daw din po ang komunikasyon at cognitive at ang pag-unlad din daw po ay maaari rin po ang emosyonal. Kayo naman po? Sa akin naman po, base po sa mga papel na aking nakalap, base po sa mga seminar, nakita ko po na yung pag-unlad daw po ng motor is nangangahulugan na physical na paglaki at pagpapalakas ng buto. Talamnan ko kaya ng kumilos at hawakan ang kanyang paligid. Sabi din po sa pag-aaral na aking nakita, ang paglaki daw ng motor is ng isang bata ay nahati sa dalawang kategorya. Base sa pag-aaral, ito ay yung fine motor at gross motor. Iba, maraming salamat sa iyong mga magagandang kasagutan. Ngayon namin po at maraming sa service sa pag-uulan. It allows us to generalization about different stages like infancy, adolescence, and adulthood. Pag-aaral natin matutunan at malaman upang tayo magkaroon ng halaga mula dito sa Valenzuela. Sige, ako si Mark. Angelo Bascon, una sa balita. Isang taon pa lang ako, nasundan na ni Toto. Grade 2, 8 taon pa lang, 4 na bata ang inaalagaan. Grade 6, 12 na ako, kasing dami na ng pamilya ko. Sabi mo, pasensya na, walang pera kaya mag-drop out ka. Ina ko, sabi mo kami mahal nyo,
siguradong buhay ay maayos na buhay. Chika in a minute. Nagulat ang mga netizens sa kakulit ng dulot ni Sasha Girl. Ngunit may isa itong post na nag-trending kamakailan lang. Tila nagpukaw ito ng atensyon sa karamihan. Si Sasha ay nagbigay ng ilang kaalaman sa atin. Nagpahiyag ito sa kanyang isang video ng kanyang kaalaman tungkol sa neuroscience and brain development. Panoorin natin. So, hi guys. So, outfit check tayo. Outfit check. So, may nalaman ako about sa neuroscience and brain development. So, ano nga ba ang neuroscience? Ang neuroscience ay pag-aaral ng sistema ng nerves na tumutuon sa utak na siyang pinakamasalimuot na bahagi ng katawan. 86 bilyong neuron ang pinag-aralan ng mga neuroscientists. Kung paano kumonekta ang mga ito sa isa't isa at sa ibang pang bahagi ng nervous system. Nilalayo ng King's Neuroscience na maunawaan ng utak sa kalusugan at sakit na humahantong sa pananaliksik sa mga paggamot para sa mga karamdaman na nakaapekto sa nervous system. Samantalang ang brain development naman daw ay isang mahabang proseso na nagsisimula sa 3 linggo pagkatapos ng paglilihi at pagpapatuloy hanggang sa 3 dekada ng buhay. Ito ay nagsasangkot ng 7 yugto na may mga neurodevelopmental disorder na nagaganap kapag ang mga proseso ay nagkakamali. Ang mga individual na karanasan ay makabuluhang nakakaapekto sa estruktura at paggana ng utak. Batay sa ulat nito, ang neuroscience and brain development ay mahalagang malaman ng lahat upang mas mapalalim ang ating kaalaman kaugnay sa pag-aaral na ito. Nagpuri kay Sasha imbis na katatawanan. Ako si Kate Tenorio, Showbiz Balita. Chika in a minute. Sa ulat ni Mang Mash, ilang kababayang Pilipino nais malaman ang hatid kaalaman ukol sa factors na maaaring makaapekto sa biological and physical development. Para sa karagdagang detalye, live na live dyan sa Annex Malinta, narito si Mash Mero. Magandang umaga sa iyo dyan, Doreen. Maayos naman ang kalagayan namin dito. At kasalukuyan ako ay nasa labas ng pamantasan ng Luzon na Valenzuela. At may kita nyo nga naman, may mga ilang estudyante dito na usap-usap pa tungkol sa usaping biological and physical development na ginanap kanina. Kanina at atin silang kapanayamin. Kung makikita mo ngayon, kasama ko ang mga mag-aaral na dumalo ng seminar tungkol sa usaping biological and physical development. Halina't atin silang kilalanin. Para sa iyo, ang pangalan? Joy Ginugin po. Joy, kumusta ka? Okay naman ako po si Mark Angel. Ako ka naman? Ako po si Dante, sir. Ito po ang mag-aaral. Alina, nakita nyo may mga notes sila. Galing ito sa seminar na kanilang dinaluhan. Ano masasabi mo kung sa seminaryong pinuntahan mo sa biological and physical development? Joy? Ang yung study po dito ay ang maagang pag-unlad daw po ng bata ay na-impluwensya ng isang malawak na pagkakaiba ng parehong biological at kapaligiran ng mga kadahilanan. Ang mga biological naman po na kadahilanan ay maaaring gumanap ng isang partikular na mahalagang papel sa maagang pag-unlad. Ang mga salik din na po ito ay nakaka-impluwensya sa isang bata sa parehong positibo at negatibong paraan. Maaari din po silang makaapekto sa mga bata sa buong kanilang pag-unlad, lalo na sa mga critical na panahon tulad ng panahon ng prenatal at maagang pag-unlad. Maraming salamat. Hingin naman natin ang panayam mula kay Mark. At mayroon nga po itong 10 bahagi. Una ay ang genetic influence. Ito ay tumutukoy sa mga binangang pagkakaibang genetic. Pangalawa naman ay ang hormones. Ang mga hormones ay may influensya sa iba't ibang bahagi ng katawan. At ang pangatlo naman po ay ang sex. Ang sex ang kasarian ng bata ay isa sa pangunahing salig na nakakaapekto sa pisikal na paglaki at pagunlad ng isang bata. At ang pang-apat naman dito ay ang nutrition ng bata. Pagpapakain sa mga bata ay nakikipaglaban sa isang mahirap na labanan. At ang panglima naman po ay ang kapaligiran. Ang kapaligiran ay isang pangunahing kadahilanan na gumaganap sa isang mahalagang papel sa pagunlad ng mga bata at ito ay kumakatawan sa pangkalahatang pisikal at sikla sa kanilang natatanda. Maraming salamat. At di magpapahuli, syempre, narito si John sa Rigumpa. So, John, Sumunod sa mga ito ay ang mana-mana. Ang pagmamana ay ang biological na proseso
na paghahatid ng pisikal at nakakatangian mula sa magulang patungo sa mga bata sa pamamagitan ng gene. Number 7 naman po ay ang pagsasanay at kalusugan. Ang pag-ehersisyo ay ang nagkapanatiling malusog at lumalaban sa mga sakit sa pamamagitan ng paglalakas ng immune system, lalo na kung naglalaro sila sa labas. Number 8, impluensya ng pamilya. Ang mga pamilya ay ang pinakamalalim na epekto sa pag-aalaga ng isang bata at pagtukoy sa mga paraan kung saan nila umuunlad sa psikolohikal at panlipunan. Kung sila ay pinalaki ng kanilang magulang, lolo at lola o foster care, kailangan nila ng pangunahing pagmamahal, pangangalaga at kagandahang loob upang bumuo ng malusog na individual na gumagana. Number 9, mga impluensyang geographical. Kung saan ka nakatira ay may malaking impluensya sa kung paano nagiging mga paaralan ang iyong mga anak. Ang mga pagkakataong inaalok ng komunidad at ang kanilang mga kapantay na grupo ay ilan sa mga panlipunang salik na nakakapekto sa pag-unlad ng isang bata. At syempre, hindi magpapahuli ang katayang socio-economic. Ang mga bata ay nangangailangan ng wastong nutrisyon, pagkakain at pag-aalaga kapag lumalaki. Ano na nga, kitang-kita nating informado ang mag-aaral dito sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Masaya kami na may natutuhan ang mga mag-aaral na ito at kalakip nito ay may malaking pagbabago rin sa kanilang pag-iisip at buong pagkatao. Marami tayong kailangan matutuhan at pag-upisan kaya mahalaga na tayo alam. Muli, ako si Marshmero, nag-uulat, una sa balita. Brush, 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 3 times a day. Brush, brush, brush to keep cavities away. Brush, 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 3 times a day. Brush with Colgate. Isa, magigising. Brush, 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 dalawa sa tanghali. Brush, 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 tatlo bago matulog. Brush, brush, brush. Brush, brush, brush. Shake, shake, shake. Brush, 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 3 times a day. Brush with Colgate. Uy, Lorraine, alam mo bang 305 days na lang? Pasko na. O talaga? Kaya sa mga nanonood dyan sa bahay-bahay, advance Merry Christmas sa inyong lahat. Merry Christmas po! At yan ang balitang nilantad, tinutukan at binantayan. Muli kami ang inyong tagapaglingkod. Ako si Lorraine de los Santos. Ako naman si Maxine De Leon. Mula sa pinakabago hanggang sa pinakadelikadong issue, lahat yan ay babantayan. Dahil ang hatid namin serbisyo ay hindi natitinag. At ito ang Bantay Balita. Katigan mo sa balitaan! Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Developmental milestone. Naniniwala siya ng pag-unlad ng bata ay nangyayari ayon sa isang paunang natukoy, natural na paglalahad ng plano ng paglaki. Ang pinakilalang tagumpay ni Diesel ay ang kanyang kontribusyon sa normative na diskarte sa pag-aaral ng mga bata. Sa pamamarang ito, naoobserbahan ng mga psychologist ang malaking bilang ng mga bata sa iba't ibang edad at tinutukoy ang karaniwang edad, mga pamantayan kung saan nakamit ng karamihan sa mga bata ang iba't ibang mga milestone sa pag-unlad. Pangalawa, ang ecological system theory. Ang ecological system theory ay ang pakikipag-ugnayan ng ibang tao at ang pagbuo ng mga teorya na sistema. Ang kurikulum at matatag na edukasyon ay patuloy na umuunlad ng mga bata batay sa teorya. Narito ang 5 bahagi. Una, ang mesosystem. Banggang Uy, patay! Uy, ano ginagawa mo? nagre-review ko. Bakit? May expo sa kami eh. Sige, kalingan mo Wala. Makikita natin kanina na maaaring maka-influensya ang tao sa isang bata. Kaya nitong baguhin ang kanyang panalita at ang kanyang mga pagkilos. Magandang hapon, Sir Mark. Kumusta naman po ang anak mo si Joy? Magandang hapon din po. Okay naman po si Joy, nakakala ko na po siya ng mga lessons, and natutuloy po siya. Pangalawa ay mesosystem. Nakita natin kanina na maaaring magkaroon ng isang bukas na komunikasyon ang isang guro at ang isang magulang. Pangatlo dito ay ang ecosystem.
natin sa kamay pinakita kanina na isang magulang o isang ama na sambahayan ay nagkakaroon ng problema tungkol sa kanyang trabaho o schedule na maaaring maka-apekto ito sa kanyang mga anak na nag-aaral. 4. Macrosystem. Ipinapakita ng dalawang batang lalaki na kabilang sila sa kulturang patriarkal na maaaring isocialize up at magkaroon ng dominante mga tungkulin pang lalaki. Anak, lilipat na tayo ng tirahan. Anak, lilipat na tayo ng tirahan. Lilipat na tayo. Napakalaking hamon sa bata ang paglipat ng tirahan. Maaari itong makaapekto sa paglaganap ng kanyang sarili at sa pagganap sa akademika. Pinakita sa mga pag-aaral na nagkaroon ng malaking epekto sa pagbabago ng buhay ng isang bata, lalo na sa paglinang ng kanyang buhay. Masasabi rin na mula sa kanilang kapanganakan at sa 3 taong gulang, kinakailangan at napakahalaga na magkaroon ng pathway mula sa kanilang pag-iisip upang malinaw ang kanilang cognitive thinking at pangkalusot.